Naganap ang kagimbal-gimbal na pangyayaring ito sa Maynila. Ilang bata ang takot na tumakbo palabas mula sa isang karinderya sa tabi ng kalsada. Sumisigaw, baliw na si Aling Maria. Pumasok si Mateo para tingnan ang sitwasyon, at nasindak nang makitang nakahandusay at naghihingalo sa sahig si Juan, ang asawa ni Maria. Nakatayo naman si Maria, hawak ang duguan pang bolo. Natigilan si Mateo. Kilala silang mag-asawa sa pagiging mabait at maayos. Paano nagawang saktan ni Maria ng ganito kalala ang kanyang asawa? Lumabas na siya ay dumanas ng matinding mental disorder matapos gumamit ng isang bagong uri ng birth control pills. Dinala si Maria sa presinto. Desperado siyang tumawag kay Isabel, ang kaibigan niyang abogado na dati niyang tinulungan, umaasang maipagtatanggol siya nito. Umiiyak na sinabi ni Maria na hindi niya sinasadya, para siyang sinapian. Ngunit si Isabel, na isa ng kilalang abogado sa Makati, ay malamig na sumagot, ang bayad sa akin ay 10,000 piso bawat oras. Kaya mo ba? Naalala ni Isabel ang nakaraan, noong wala siyang pambayad ng matrikula, si Maria ang nag-ipon ng bawat barya mula sa kanyang trabaho sa patahian sa Taytay para ibigay sa kanya. Ang kabutihang loob na iyon, makalipas lamang ang ilang taon, nakalimutan na ba ni Isabel? Gumuho ang mundo ni Maria. Samantala, sa ibang batika, si Mateo, isang abogado mula sa Public Attorney's Office, PAO, ay personal na umiinom ng birth control pills na nagdudulot ng hallucination. Ginagawa niya ito para makakalap ng ebidensya para sa kanyang kliyente, isang empleyado ng Ayala Pharma na tinanggal sa trabaho dahil sa pagbubunyag ng mapanganib na side effects ng gamot. Pinaalalahanan siya ng kanyang sekretarya, "Sir, lalaki po kayo." Sakto namang dumating si Isabel. Siya ang abogado ng Ayala Pharma, dumating para mag-alok ng areglo na nagkakahalaga ng 50 na milyong piso. Tiningnan ni Mateo ang mamahaling relo sa kamay ni Isabel at diretsahang sinabi, "Makapangyarihan talaga ang pera dito sa Pilipinas. Ang kalusugan ng libu-libong kababaihan, kayang ayusin ng isang relo lang." Si Isabel, na may 72% success rate sa mga kaso, ay nasa tuktok ng mundo ng abogasya sa Manila. Alam niyang nilalabag niya ang etika ng propesyon. Pag-alis niya, biglang inayos ni Mateo ang kanyang kwelyo, isang kilos na tila nagsasabing sana'y magbago pa siya ng landas, ngunit para kay Isabel, komportable pa nga ang pakiramdam. Sa araw ng paglilitis, wala pa ring matibay na ebidensya si Mateo. Kinailangan niyang idmanda ang Ayala Pharma para sa hindi makatarungang pagtanggal sa empleyado. Ngunit nagpakawala ng bomba si Isabel, ibinunyag niya ang lihim na relasyon ng empleyadong nagreklamo, Ricardo, sa isang katrabaho. Kinumpirma ito ng hukom. Agad na binaligtad ni Isabel ang kwento. Pinalabas na nag-imbento lang si Ricardo tungkol sa gamot para makapaghiganti sa dating karelasyon. Hindi lang natalo si Ricardo sa kaso, nawalan pa siya ng dangal. Sa galit, sinampal niya si Isabel sa loob mismo ng korte. Ngunit nagkibit-balikat lang si Isabel, sinabing mas mura pang bumili ng bagong handbag para suyuin ang asawa kaysa matalo sa kaso at magbayad ng danyos. Ang kanyang, kahit walang awang, kakayahan ay muling hinangaan ng kanyang mga boss. Pagbalik sa law firm sa Makati, inalok ni Don Rafael si Isabel na maging partner. Paglilinaw sa relasyon, ang tatlong matatanda Don Armando, Don Miguel, Don Rafael ay magkakapatid. Si Don Armando ang chairman ng parent company. Sina Don Miguel at Don Rafael ang namamahala sa law firm. Si Ricardo ang direktor ng Ayala Pharma, na bahagi rin ng grupo. Si Isabel ay dating kasambahay sa bahay ni Don Armando. Tumutol si Ricardo, sinabing hindi siya karapat-dapat. Ngunit itinuring na ni Don Rafael si Isabel na parang pamangkin at nangakong ibibigay ang ilang shares. Bilang pagsubok, binigyan siya ni Don Miguel ng misyon, ayusin ang gulo tungkol sa birth control pills, humanap ng ebidensya na ang mga biktima, hindi bababa sa 5 na ang nakaranas ng matinding hallucination, ay dati nang may problema sa pag-iisip, bago pa pumasok ang mga investigador. Kapag nagtagumpay,
magiging partner siya. Nang matanggap ni Isabel ang listahan ng mga biktima, nanigas siya. Maria ang dati niyang tagapagligtas. Nag-ulo ang kanyang isip ngunit gumawa pa rin siya ng plano. Pumunta siya sa kulungan para kausapin si Maria, hindi para tumulong, kundi para itulak ito sa bingit. Hindi makapaniwala si Maria na ang kaharap niya ay ang Isabel na walang utang na loob. Gumuho ang lahat ng pag-asa. Kinabukasan, nakatanggap ng balita si Isabel na nagtangkang magpakamatay si Maria sa kulungan. Nagtagumpay, si Isabel. Pagdating niya sa opisina, pinalakpakan siya ni Ricardo. Ang muntik ng pagkamatay ni Maria ay nagpapatunay, ngayon na dati na siyang may problema sa pag-iisip, walang kinalaman sa gamot. Tinupad ng dalawang don ang kanilang pangako, nag-organisa ng marangyang seremonya para sa kanyang promosyon. Ngunit paakyat pa lang si Isabel sa entablado para magtalumpati. Dumating ang mga pulis at inaresto siya sa salang pag-uudyok sa ibang tao na magpakamatay. Ang katotohanan, isang araw bago iyon, pinuntahan ni Isabel si Maria at sinabihang umarte na magpapakamatay para lumaki ang kaso. Kapag pumasok ang media, mapipilitan ang pulis na mag-imbestiga ng malaliman, at mapapatunayan ng medical tests na ang mental disorder ni Maria ay dahil sa gamot. Sa gayon, maabsuelto si Maria sa pananaksak sa asawa at makakakuha pa ng danyos mula sa Ayala Pharma. Pagkatapos, kinausap ni Isabel si Mateo, ibinigay ang internal report tungkol sa side effects ng gamot, at hiniling na siya ang maging abogado ni Maria. Ito lang ang paraan para mapilitang itigil ng Ayala Pharma ang pagbebenta ng nakal-alasong gamot. Nang muling makita ni Isabel si Maria sa Philippine General Hospital, PGH, parang pinipiga ang puso niya. Pinakiusapan lang niyang, umarte, si Maria, hindi niya inaasahang gagawin niya ito ng totoo. Ngunit sinabi ni Maria, sulit ang sakripisyong ito kung mailigtas nito ang libo-libong ibang kababaihan. Dinala si Isabel sa presinto. Sa kabutihang palad, si Mateo, na naunawaan ang komplikadong puso ni Isabel, ang nagpiyansa sa kanya. Ngunit kailangang malaman ni Isabel kung sino ang nagsumbong sa kanya. Nalaman niya mula kay Inspector Santos na si Don Miguel mismo ang tumawag. Alam ni Isabel na tapos na siya. Noong gabing iyon, huling beses na siyang nanatili sa kanyang marangyang kondo sa BGC, huling beses na nagmaneho ng paborito niyang kotse. Kailangan niyang harapin ang responsibilidad. Humarap siya kay Don Miguel, lumuhad. Ngunit galit na galit itong sumigaw na siya ay walang utang na loob, na dahil kay Maria ay tinalikuran niya ang kumpanya. Sa pulong ng mga board member, sinuspinde siya ng 1 taon. Mabuti na lang, naawa pa si Don Rafael at inilipat siya sa Public Attorney's Office, PAO, sa Quiapo. Wala ng kotse, kailangang sumakay ni Isabel ng jeepney papasok sa trabaho. Ang lugar na pinaglipatan sa kanya ay ang mismong opisina ni Mateo. Simple ang kapaligiran, malayong-malayo sa luho ng Makati. Kailangan niyang magtiis dahil ito ang pagsubok ni Don Rafael. Isang gabi, nag-overtime siya at bumuhos ang malakas na ulan. Inakala niyang si Mateo, na madalas niyang makasalubong, ay mag-aalok ng payong. Ngunit galit pa rin ito, hindi siya pinansin. Habang hindi niya alam ang gagawin, isang mamahaling sasakyan ang huminto. Si Ricardo, napilitan siyang sumakay. Nakita ni Mateo ang lahat mula sa malayo. Sa loob ng sasakyan, si Ricardo, na nagdulot ng labis na pagdurusa, ay nagsimulang mangbastos kay Isabel. Binalaan niya ito ngunit hindi tumigil. Nagalit siya at akmang lalaban. Sakto namang isang malaking pickup truck ang humarang. Bumaba ang matangkad na si Mateo, hinablot si Ricardo palabas sa ulan, at akmang bubugbugin. Ngunit pinigilan siya ni Isabel, dati ko siyang boss. Sumunod si Mateo, inihatid si Isabel pauwi, at umalis nang hindi kinukuha ang numero niya magkatrabaho naman sila. Bigla, nakatanggap ng tawag si Isabel, patay na si Ricardo, at kakaiba ang ayos ng bangkay. Nabigla si Isabel at pinaghinalaan si Mateo. Hinabol niya ito,
ngunit nakita niyang dinadala na siya ni Inspector Santos. Nasabi lang ni Mateo, humanap ka muna ng ebidensya bago ka magsalita. Sa presinto, tinanong ni Inspector Santos si Mateo tungkol sa mga posibleng motibo sa pagpatay kay Ricardo. Inamin ni Mateo na may mga motibo siya, ngunit walang ebidensyang siya ang gumawa. Malaya siyang lumabas. Naging misteryoso ang pagkamatay ni Ricardo. Ang huling tawag niya ay kay Isabel. Pinaghinalaan din siya, ngunit wala ring ebidensya. Mabuti na rin at namatay si Ricardo. Nag-focus sina Isabel at Mateo sa trabaho sa PAO. Tinanggap nila ang kaso ng mag-inang Aling Nena at Dodong, pro bono. Gustong bigyan ni Mateo ng pagkakataon si Isabel, ngunit nabaliw siya nang sa tuwing magtatanong siya tungkol sa kaso, si Aling Nena ang sumasagot habang si Dodong ay abala sa pagkain ng chichirya. Lumabas na ang IQ ni Dodong ay katumbas lang ng batang 6 na taong gulang. Sa wakas, naunawaan ni Isabel ang hirap ng pagiging libreng abogado. Siya, nasanay sa pera, ay hindi makayanan ang pagtatrabaho ng walang bayad sa Quiapo. Tinawagan niya ang kaibigang reporter, gustong gamitin ang kwento ng mag-ina para sumikat muli, umaasang makakapasa sa pagsubok ni Don Rafael at makabalik sa Makati na may mataas na sahod. Nang malaman niyang pumatay si Dodong dahil inagawan ng pandesal, at isinasaalang-alang ang kanyang IQ, kumpiyansang idineklara ni Isabel na mapapawalang sala niya ito. Sa araw ng paglilitis, binilhan niya si Dodong ng maayos na damit. Naiyak si Aling Nena sa tuwa. Ngunit gusto lang ni Isabel na maging photogenic si Dodong para sa mga reporter. Binilhan niya ito ng chips, sinabihang kapag may umagaw ay dapat siyang magwala, tulad noong una silang magkita. Gusto niyang makita ng hukom ang abnormal na kilos ni Dodong. Ngunit pumalpak ang plano. Si Dodong, kahit mababa ang IQ, ay labis na nagpapasalamat kay Isabel sa kabaitan nito. Hindi siya nagwala, desperado si Isabel. Nahatulan si Dodong ng 1 taon at kalahating pagkakakulong para sa homicide. Alam ni Mateo ang plano ni Isabel. Pinagalitan niya ito, tinawag na sakim na uod, isang kahihiyan sa mga pampublikong abogado sa Pilipinas. Kung lahat ay tulad mo, paano magkakaroon ng katarungan ang mahihirap? Nakipagtalo si Isabel sa labas, ngunit sa loob ay nataman siya. Nagpa siya siyang umapela, tunay na gustong tulungan si Dodong. Binisita niya ang tahanan ni Aling Nena sa depressed area. Inilabas ng matanda ang lukot-lukot na pera, nag-aalala na baka kunin ng ibang preso ang baon ng anak niya. Pag-alis niya, iniabot ng matanda kay Isabel ang isang supot na regalo, ilang saging, ilang pirasong suman. Simple lang ngunit ito ang pinakamahalagang bagay na maibibigay niya. Nang dalawin niya si Dodong sa kulungan, nakita ni Isabel na ang malaking lalaking ito ay walang kakayahang alagaan ang sarili. Itinuring siya ni Dodong na parang ina, gusto pang ipakita na nakasuot siya ng diaper. Ginamit niya ang kanyang baon para bumili ng murang relo, kahit hindi marunong tumingin ng oras, para lang bilangin ang mga araw hanggang makita muli ang ina. Tunay na naantig si Isabel. Makalipas ang ilang araw, dinala ng kamag-anak ang isang saranggola na ginawa ni Dodong para kay Isabel noon pa, hindi lang naibigay dahil natalo ang kaso. Habang pinapalipad ang saranggola, naalala niya ang kanyang kabataan sa bahay ampunan. Para kay Dodong, ang kalayaan ay ang makasama ang kanyang ina. Biglang sumabit ang saranggola sa kawad ng kuryente. Kinuha ni Isabel ang Wallace Tingting para sungkitin. Dumating si Mateo noon din. Tanga siyang tumalon para abutin ito, nadulas. Nasalo siya ni Mateo, ngunit tumama ang ulo niya sa ilong nito kaya natamba ito. Tinawag ni Isabel si Mateo hanggang sa magmulat ito ng mata, at nagkunwaring nagka-amnesia. Nagalit si Isabel, nakalimutan na iniligtas siya nito. Nakitang dumudugo ang ilong nito, hindi siya nagpasalamat kundi pinagbintangan pang sinusundan siya. Napilitang umamin si Mateo, nakatira ako sa rooftop doon sa tapat sa tondo 2 taon na. Lalo pang nagalit si Isabel,
Ilang buwan na silang magkatabing bahay pero tuwing uwian ay iniiwasan siya nito. Frank ang sinabi ni Mateo, ayaw ko sa'yo kasi PAO lawyer ka pero pera lang ang iniisip mo. Ang bag mo katumbas na ng 1 taon kong sweldo, kapalit ng pagyurak sa etika. Hindi nakasagot si Isabel. Habang masama ang loob, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang 70 anyos na lalaki, masungit na humihingi ng tulong para mapawalang sala sa kasong paninilip at pagkuha ng litrato ng mga babae. Babalewalain sana ni Isabel, ngunit isang bagong kaso ang dumating mula sa katrabaho na pumukaw sa kanya, isang sanggol na inabandona. Lumaki sa bahay ampunan, malapit sa puso ni Isabel ang kasong ito. Nang makaharap si Elena, ang ina, hindi siya naawa kundi sinabihan itong hindi karapat-dapat maging ina. Ngunit ikinwento rin ni Elena ang kanyang hirap, ulila rin siya, iniwan ng nobyo ng mabuntis, nanganak sa DSWD Center. Ngayon ay may bago siyang karelasyon kaya napilitang iwan ang anak. Bamantong hininga si Isabel. Kahit anong depensa, mahirap makaiwas sa kulong si Elena dahil mabigat na kaso ang pag-abandona ng sanggol sa Pilipinas. Plano ni Isabel na tulungan si Elena na makahanap ng trabaho sa panaderia paglabas, ngunit sinabi nitong buntis na naman siya. Napailing si Isabel, ngunit ilegal ang aborsayon. Nangako si Elena na aalagaan ang susunod na anak. Para sa sanggol na inabandona, si Isabel mismo ang nagpangalan, nagparehistro, at nakahanap ng mabuting pamilyang mag-aampon dito. Araw-araw na tumutulong sa mahihirap ng walang bayad, hinahangad pa rin ni Isabel na makabalik sa mataas na sahod sa Makati. Nakiusap siya sa kaibigang reporter na isulat ang mabubuti niyang gawa. Ngunit sinabi nito, hindi yan mainit na balita. Mas maraming magbabasa kung tungkol sa aso ng anak ng mayaman ang isusulat mo. Iyon ang mapait na katotohanan sa Manila. Ang mga mayayamang anak tulad ni Junior ay palaging abusado. Para sa kanilang kakaibang trip, pati mga bata ay pinagtitripan. Ngunit hindi alam ni Junior na ang mga bata ay lumapit sa isang seryosong volunteer lawyer, si Mateo. Pagdating pa lang, nakita na ni Mateo ang ginagawa ni Junior. Nagalit siya, sinipa ang side mirror ng kotse nito. Bago pa makakibo si Junior, sumugod si Mateo, at ibinato ang basag na salamin sa mukha ng mayabang na binatilyo. Hindi makapaniwala si Junior na nakakuha ng abogado ang mga batang kalye. Diretsahang ginamit ni Mateo ang kanyang kamao na sinlaki ng bola para magpaliwanag. Dinala sila pareho sa presinto dahil sa bugbugan. Muli, naging abogado ni Mateo si Isabel. Nag-alala pa siya noong una na nasaktan si Mateo, pero paanong lalaban ang mahinang si Junior kay Mateo? Bogbog. Sarado si Junior. Napilitan siyang makipag-areglo. Dahil nasaktan niya ang sangkot sa kaso, hindi na maaaring ipagtanggol ni Mateo ang mag-inang Marco, kaya ipinasa niya ito kay Isabel. Ayaw sana ni Isabel sa voluntaryong trabahong walang bayad. Pero kinabukasan, dinala ni Mateo ang mag-ina sa opisina. Nang makitang bingit pipi si Aling Nena, naisip na naman ni Isabel na gamitin sila para sumikat. Kinausap niya ng sarilinan si Mateo tungkol sa nangyari sa pagitan ng mag-ina at ni Junior. Sa huli, nagpasya silang tutuhanang tulungan ang kaawa-awang mag-ina. Nasa high school pa lang si Marco pero sobrang maalalahanin, hindi na niya ininda ang pambubuli ni Junior, gusto lang niyang hindi makulong ang ina. Si Attorney Isabel ang naging tanging pag-asa nila. Sa korte, kinasuhan ng prosecutor si Aling Nena ng recidivism, paulit-ulit na pagkakasala. Kailangang patunayan ni Isabel na hindi pagnanakaw ang ginawa niya sa bahay ni Junior para hindi mailapat ang batas sa recidivism. Matapos ay lahad ni Isabel ang kanilang kahirapan, inakusahan siya ng prosecutor na ginagamit ang kahinaan nila para makuha ang awa ng hukom. Naging mainit na sagutan ang paglilitis hanggang gamabi, nagsiuwian na ang mga hurado, paus na ang prosecutor, at nakatulog na ang hukom. Nang magising, hindi na natiis ng punong hukom ang katigasan ng prosecutor ano bang gantimpala ang makukuha sa pagpapakulong sa isang mahirap.
Binago ng prosecutor ang kaso. Nakaiwas sa kulungan si Aling Nena, kailangan lang magbayad ng multang 50,000 piso, dahil sa pag-o-overtime para sa libreng pagtatanggol sa mahihirap. Nakita ni Mateo ang pagbabago kay Isabel. Hindi na siya ang abogadong pera lang ang iniisip. Para magdiwang, nagkayayaan silang uminom. Kawawa naman si Junior. Hindi mapatahimik ng anak mayaman ang mga batang kalye kaya nagalit ang ama niyang si Don Enrique, akmang bubugbugin ang walang kwentang anak. Ngunit pinigilan siya ni Mang Benjo, ang katiwala, tauhan ng pamilya. Nagpa siya si Mang Benjo na tulungan si Junior na makabawi, at turuan na rin ng leksyon ang dalawang public attorney. Hindi inaasahan, habang nagre-relax si Mang Benjo, ang kanyang mga kamay ay biglang naging kamay ng isang magaspang na lalaki. Huli na nang makapag-react si Mang Benjo. Isang lalaking kamukha ni Mateo ang humila sa kanya papunta sa lawa sa loob ng mansyon, pilit na ipinatikim sa kanya ang lasa ng maruming tubig. Ngunit matapos ilubog, hindi na siya nakabangon pa. Ang kakatuwa, kasama ni Isabel si Mateo noon na umiinom at lasing na siya. Kinaumagahan, nagising si Isabel sa rooftop apartment ni Mateo sa Tondo. Ano ang nangyari kagabi? Posible kayang pagkatapos niyang malasing, dinala siya ni Mateo sa kwarto nito at sa kalihim na pinatay si Mang Benjo. Walang kasagutan, ngunit napansin na si Mateo ni Lieutenant Reyes, ang bagong dating na babaeng top police investigator. Pinaghihinalaan kita bilang mastermind, ang pagpatay sa mayayaman para tulungan ang mahihirap, iyon ang tila imahe ni Mateo. Hindi inaasahan, si Ate Linda, may-ari ng tindahan ng merienda, pizza, ay pinaghinalaan din. Ang tape na nakatakip sa mesa sa tindahan niya ay kapareho ng tape na ginamit sa pagtali kay Mang Benjo. At mas kakatwa pa, tinulungan ni Mateo si Ate Linda na mag-deliver ng pizza sa isang bahay ampunan. Ngunit ang direktor dito, si Mang Carding, ay isa ring masamang matanda. Kahit ang tingin ni Mateo sa kanya ay hindi mapakali. Isang gabi, pumunta si Isabel sa bahay ampunan dala ang regalo para sa anak ni Maria. Balak niyang makita ang bata ngunit sinabi ni Mang Carding na tulog na ito. Nang paalis na si Isabel, hinawakan siya ni Mang Carding sa kamay ng may kalaswan. Dito rin lumaki si Isabel pero wala siyang anumang pagtingin dito dahil napakasama ng matandang ito. Naisip niya, hindi na aabutan ng umaga ang matandang ito. Mabilis nga, hinayla si Mang Carding papunta sa dalampasigan at namatay katulad ng dalawang naunang matanda, si Ricardo sa bathtub, si Mang Benjo sa lawa. Lalong gumugulo ang mga pangyayari. Sino ang may galit sa mga kurakot na mayayaman sa Pilipinas? Sa loob ng ilang buwan, sunod-sunod ang pagkamatay ng mga bigating negosyante, lahat ay may kinalaman sa tubig. Ang sunod-sunod na pagpatay ay umani ng atensyon mula sa matataas na opisyal. Si Lieutenant Reyes ang itinalaga. Ang mga biktima ay mayayaman, magkakaedad. Ang salarin ay galit na galit sa mayayaman. Kailangan lang linawin ang pagkamatay ni Ricardo, unang biktima, para malutas ang kaso. Hindi tulad ng ordinaryong pulis si Lieutenant Reyes. Pumunta siyang mag-isa sa mansyon ni Ricardo. Walang forcible entry, patunay na pinapasok ni Ricardo ang salarin krimen na gawa ng kakilala. Tuwing weekend lang pumupunta dito si Ricardo para makipagkita sa mga estudyante. Sa pagkakataong iyon, kinaumagahan dumating ang babae dahil sa personal na dahilan, at siya ang nakadiskubre sa bangkay. Na-rule out na ang babae bilang sospek. Kung gayon, alam ng salarin ang routine ni Ricardo. Ngunit may mga alibay ang mga kakilala niya. Isang posibilidad, sinusundan si Ricardo. Swerte, maraming CCTV sa paligid ng kumpanya niya. Matapos suriin ang mga footage, natuklasan ni Reyes ang isang kainahinalang sasakyan kotse ni Mateo na sumusunod kay Ricardo isang buwan na ang nakalipas. Pero hindi basta-basta si Reyes. Hindi niya agad inaresto si Mateo. Kinausap niya ang babaeng dating nagdemanda kay Ricardo. Ang pagiging aktibo ni Mateo sa pakikipag-ugnayan kay Ricardo para sa areglo
ay nagpatibay sa hinala ni Reyes, posibleng pinapasok nga ni Ricardo si Mateo. Pero kulang pa rin sa direktang ebidensya. Dito na siya nakatanggap ng tawag tungkol sa pagkamatay ni Mang Carding sa dalampasigan ikatlong mayamang matanda na namatay sa parehong paraan. Lalong na-excite si Reyes. Nagmadali siya sa dating pinagtatrabahuhan ni Mang Carding, at natuklasang magkakilala pala ang dalawang namatay, Ricardo at Carding. Gustong linawin ni Reyes, may ugnayan ba si Mateo kay Mang Carding? Nang makumpirma, sangkot na si Mateo sa pagkamatay ni Mang Carding. Paano naman si Mang Benjo, namatay sa tabi ng lawa? Agad na ipinatawag ni Reyes si Junior. Sa pagtatanong ni Reyes, inamin ni Junior na ang pasa sa mukha niya ay gawa ni Mateo. Talagang konektado na naman kay Mateo. Sunod, kailangang alamin ang motibo. Kinausap ni Reyes si Isabel. Binyuli ka ba ni Ricardo noon? Naghiganti ba si Mateo para sa iyo? Magkatrabaho lang sila noon, hindi sapat na motibo para pumatay. Nang ipakita ni Reyes ang ebidensyang sinusundan ni Mateo si Ricardo, nagulat si Isabel. Magkasama sa opisina araw-araw, magkapit-bahay pa, at halos sa bawat pagkamatay, walang malinaw na alibay si Mateo. Hindi siya makapaniwalang ang mabait na public attorney na ito ang pumapatay sa mga matatandang mayayaman. Ang imahe ni Mateo ay pala kaibigan at matulungin. Pero tina-target niya ang mga arogante. Tulad ni Police Chief De Leon. Nagmamaneho ng mamahaling kotse na parang kanya ang kalsada. Nakita ni Mateo ang pagiging abusado nito. Hinamon niya ito sa karera. Kahit mas mura ang sasakyan niya, mas magaling siyang magmaneho, ginipit niya si De Leon hanggang sa matakot ito. Pagkatapos, umalis si Mateo, iniwan si De Leon na nagmumura. Hindi lang pala masama, kundi walang kaluluwa si De Leon. Si Officer Cruz, bagong pulis noon na gustong maglingkod, ay inimbitahan ni De Leon sa KTV para sa interview. Dahil sa trabaho, napilitang pumunta si Cruz. Nang malasing, lumabas ang tunay na intensyon ni De Leon. Ginahasa si Cruz doon mismo. Makalipas ang 8 taon, hinanapan ng ina ni Cruz ng libreng abogado si Isabel. Natalo sa kaso noon, napunta sa mental hospital si Cruz, naubos ang ipon ng pamilya. Nang marinig ang kwento, na-curious si Isabel kung anong walang konsensyang law firm ang nagtanggol kay De Leon noon. Ang dati niyang pinagtatrabahuhan sa Makati pala. Agad siyang tumawag sa dating katrabaho para kumuha ng papeles. Hindi makapaniwala si Isabel na siya mismo ang humawak ng kasong iyon noon. Naalala niya ang pakikipagsabuatan sa boss, dahil sa laki ng bayad ay naniwala siya sa panig ni De Leon. Ngayong nasa PAO na siya, naintindihan niya ang sinabi ni Mateo, naging sandata ang kaalaman niya sa batas para protektahan ang mayayaman. May utang siyang paumanhin kay Cruz. Si Cruz, na puno ng pangarap noon, ay nagbago na, wala na sa sarili, hindi naniniwalang ang walang hiyang abogado noon ang magbibigay ng hustisya sa kanya ng libre. Si De Leon ay hepe pa rin, lalong lumakas ang kapangyarihan. Malapit nang mag-expire ang kaso. Lihim na bumalik si Isabel sa dating opisina para kunin ang mga papeles ng kaso noon, ibinigay kay De Leon, marahil para takutin. Ngunit hindi na kinailangan ang batas. Isang malamig na hangin ang dumating sa mansyon ni De Leon. Narinig niya ang doorbell, binuksan ang pinto. Kakilala pala. Bago makakibo, hinayla na siya papasok sa kanyang banyo. Matagumpay na, naranasan, ang sinapit ng 3 naunang matanda. Pero hindi siya namatay. Kinaumagahan, dumating sina Lieutenant Reyes at Sergeant David sa crime scene. Sinabi ni David na natagpuan siya ng kapitbahay kagabi, na isugod sa ospital, humihinga pa. Walang nakuhang ebidensya. Giit ni David, si Mateo ang salarin. Matagal nang pinaghihinalaan ni Reyes si Mateo pero kulang pa rin sa direktang ebidensya. Naniniwala si David na motibo ni Mateo ang maging modernong bayani, piniling maging public attorney para parusahan ang malalakas at tulungan ang mahihina. Hindi sang-ayon si Reyes. Nagpasya siyang kausapin si Mateo.
Hindi lang siya matalino sa batas, may IQ pa siyang 139. Walang direktang ebidensya, kaya magalang si Reyes na humingi ng kooperasyon para linawin ang mga pagdududa sa mga kaso. Pumayag si Mateo, ngunit may plano si Reyes. Hinintay niyang itapon ni Mateo ang baso ng kape sa basurahan, sa kanya ito lihim na kinuha para sa DNA. Makalipas ang ilang araw, nagmatch ang resulta, ang DNA ni Mateo ay tumugma sa sample mula sa crime scene ni Mang Benjo, ikalawang biktima. Sa wakas, may basehan na para arestuhin si Mateo. Si Sergeant David, na inis sa kayabangan ni Mateo, ang personal na nag-escort sa kanya, tuwang-tuwa. Hindi pa rin makapaniwala si Isabel na si Mateo ang salarin, hinabol niya si Reyes para magtanong, pero pinagsabihan siya ni Reyes na maghanda na rin para sa investigasyon. Nagsimula ang laban ng dalawang matatalino. Unang ebidensya ni Reyes, bakit sinusundan si Ricardo? Sagot ni Mateo, ilegal man ang pagsubaybay, bilang abogado, kailangan mong kilalanin ang kalaban para manalo. Makatwiran ang paliwanag. Pwede nang sabihing walang direktang kinalaman si Mateo sa pagkamatay ni Ricardo. Pero paano si Mang Benjo? Bakit kinuha ang kaso ng anak niya, Junior? Sagot ni Mateo, dahil ang kliyente, Marco, ay mahina, anak ng pipi, binubuli. Bakit binugbog si Junior? Sagot ni Mateo, dahil binubuli niya si Marco. Kung gayon, nagkataon lang din ang pakikipag-usap, kung meron man, kay Mang Benjo. Paano ngayon ang DNA na nagmatch sa crime scene ni Mang Benjo? Hindi maipaliwanag ni Mateo. Dumating si Isabel sa presinto, humiling na makausap si Reyes. Ipinakita niya ang resibo mula sa ihaw-ihaw kung saan sila kumain ni Mateo noong gabing iyon. Kahit lasing siya, ang oras at CCTV ay hindi nagsisinungaling, patunay na may alibay si Mateo noong oras na pinatay si Mang Benjo. Naging misteryo ang DNA match. Hindi basta sisuko si Reyes. Dahil si Police Chief De Leon, na comatose sa ospital, ay may kinalaman din kay Mateo. Tinanong niya kung bakit binangga ni Mateo ang kotse ni De Leon ilang araw na ang nakalipas. Sagot ni Mateo, hindi ko alam na hepe siya, nainis lang ako sa pagharang niya sa daan. Walang butas ang mga sagot ni Mateo, lahat ng hinala ay nawala, pansamantala. Naiinis si Sergeant David sa galing ni Mateo magpalusot. Pinadala ba si Reyes ng mga nakatataas para makita ang kawalang kakayahan ng mga nasa ibaba? Dumating ang isang kasama, ibinalitang ibinasura ng Paiskalya ang arrest warrant para kay Mateo. Dismayado ang lahat ng investigador. Nang palayain si Mateo, nakatulog na si Isabel sa upuan. Sabay silang lumabas ng presinto. Umaga na. Hindi pa rin mahulaan ni Isabel ang lalaking ito. Hindi napigil ang itanong kung bakit mahilig magbiro si Mateo. Paano ang DNA sa crime scene? Ikinwento ni Mateo, noong araw bago iyon, araw na namatay si Mang Benjo, pumunta siya sa tindahan ni Ate Linda. Nakita niya ang ilang rolyo ng tape, kapareho ng ginamit sa biktima, kaya inilipat niya ito sa ibang lugar, para itago. Kung gayon, posibleng si Ate Linda ang mastermind. Bago malantad ang katotohanan, may isa pang matanda ang tiyak na mamamatay, si Don Rafael, ang mayamang nagpalaki kay Isabel. Umuwi si Don Miguel, anak ni Don Rafael, at nakitang nakatali ang ama sa upuan, galit na galit. Maitim ang mga daliri sa paa na may nakakabit na kuryente. Kahit sino ay tatawag ng pulis. Ngunit nang akmang tatawag ang kasambahay, pinigilan siya ni Don Miguel. Dahilan, hindi maaaring mamatay ng ganito ang ama niya. Tumatakbo siyang senador. Maraming ginawang masama si Don Rafael noong bata pa. Para hindi maapektuhan ang kandidatura, inutusan ni Don Miguel ang kasambahay na tumulong linisin ang ebidensya, ayusin ang bangkay, at ilipat sa kama para magmukhang natural ang pagkamatay. Ngunit nakatawag na pala saglit ang kasambahay, kahit naputol. Binalaan ni Don Miguel ang kasambahay, kapag nagsabi ng totoo, papatayin niya ang buong pamilya nito. Nang dumating ang mga investigador,
Wala silang nakitang kaina-hinala sa bangkay. Tanging ang kaba ng kasambahay at hindi natural na pagkumpas ng kamay ang nagbigay ng hinala sa mga pulis. Agad silang tumawag ng tulong kay LT Reyes, at pinalabas muna sina Don Miguel at ang kasambahay. Sakto namang dumating ang pribadong doktor ni Don Rafael. Napagtanto ng mga pulis na hindi ordinaryong pamilya ito. Agad na ipinakilala ni Don Miguel ang sarili bilang kandidatong senador. Sa harap ng kapangyarihan, yumuko na lang ang mga pulis. Gumawa ng death certificate ang doktor na nagsasabing natural cause ang pagkamatay. Patay na si Don Rafael. Nang malaman ni Isabel ang balita, hindi niya matanggap. Pagkatapos mamatay ng lola niya, si Don Rafael ang nagmahal sa kanya, hindi niya alam na ito ang pumatay sa lola niya. Nang pumunta siya sa bahay ni Don Rafael, biglang bumalik ang ilang investigador. Kinabahan si Don Miguel. Lumabas na natuklasan ng taga-punerarya ang mga sunog sa daliri ng paa ni Don Rafael habang inaayos ang bangkay, malinaw na salungat sa nakasaad na natural cause sa death certificate. Kaya naman, pinili ng taga-punerarya na ipagbigay alam sa pulisya. Ang muling pagpasok ng CIDG ay tiyak na nagdulot ng kaba kay Don Miguel. Kinailangan nilang suhulan ang mga tao sa loob ng investigating body. Si Isabel, na umuwi para sa burol ng kanyang lolo-lolohan, ay tinawagan din pabalik. Pagbalik niya sa opisina ng PAO sa Quiapo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mang Cardo, ang nagtitinda ng puto bumbong na dati niyang natulungan. Sinabi nitong tila naloko siya at humihingi ng tulong kay Isabel para sa depensa. Hindi pa natatapos magsalita, ibinaba na ng ibang lalaki ang telepono. Si Mang Cardo pala ang ginamit na pain ni Don Miguel. Nang makulong, doon niya napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Huli na para magsisi, dahil ang mga taong sinuhulan ni Don Miguel sa loob ay nais siyang patahimikin. Mabilis na nagpahayag si Don Miguel sa media na ang pumatay sa kanyang ama ay namatay na sa loob ng kulungan. Nang mapanood ni Isabel ang pahayag ni Don Miguel, hindi siya makapaniwalang may lakas ng loob ang duwag na iyon. Pinuntahan niya si Don Miguel para linawin ang lahat. Halos makatwiran ang paliwanag nito. Alam ni Don Miguel na tumawag si Mang Cardo kay Isabel bago mamatay. Matapos makumpirma ang nilalaman ng tawag, nakahinga siya ng maluwag. Ang ikinalungkot ni Isabel ay nawala na ang tanging taong, akala niya'y, nagmamalasakit sa kanya sa mundo. Ngunit laging nariyan si Mateo kapag kailangan siya ni Isabel. Paano hindi mahuhulog ang loob niya sa taong ilang beses nagligtas sa kanya? Ngunit hindi niya inaasahan, ang pagkamatay ni Don Rafael ay may kinalaman pa rin kay Mateo. Mahigit 2:00 ng madaling araw, pumasok si Mateo sa presinto. Akala ng naka-duty na pulis ay nababaliw siya. Ngunit nagmamadaling dumating ang CIDG team matapos makatanggap ng tawag. Akmang kukumpirmahin ni Lieutenant Reyes ang pagkakakilanlan, ngunit paglingon niya, nakita ang pamilyar na mukha ni Mateo. Nagulat siya. Hindi ba't na-clear na si Mateo sa lahat ng hinala? Simple lang ang layunin niya, hadlangan ang pagkapanalo ni Don Miguel bilang senador. Nang malaman niyang may kusang sumuko, tuluyang nanghina si Don Miguel. Palapit na ang eleksyon, kapag nagsimula ng mag-imbestiga ang CIDG, mabubunyag ang lahat ng kasamaan ni Don Rafael noon. Bukod pa rito, kompetitibo ang media sa Pilipinas, ang kusang pagsuko ng serial killer ay mabilis na naging top trending topic. Dahil sa pressure, kinailangang pabilisin ni Reyes ang investigasyon. Ngunit nang tanungin ang motibo ni Mateo, ayaw niyang magsalita, gusto niyang si Reyes mismo ang mag-imbestiga. Walang magawa si Don Miguel, napagtantong naghihiganti si Mateo. Nahulaan niyang may malalim na galit si Mateo kay Don Rafael. Sa kabilang banda, nakitang walang ginagawa ang mga investigador, nagpa siya si Mateo na baguhin ang taktika, humiling na kumuha ng abogado si Isabel ang magtatanggol sa kanya. Kapag nalaman ni Isabel na ang kasintahan niya ang pumatay sa lolo-lolohan niya, tiyak na aalamin niya ang katotohanan.
Nasa trabaho si Isabel nang makatanggap ng tawag mula kay Reyes. Gusto siyang kunin ng serial killer bilang abogado para ipagtanggol ang pumatay sa kanyang lolo. Tiyak na isang pagpapahirap ito. Ngunit gusto niyang makita kung ano ang itsura ng taong walang kaluluwa. Nang ihatid ng mga pulis si Mateo, lumingon si Isabel. Ang nakaposas ay ang kanyang kasintahan. Sa sandaling iyon, nawalan ng pag-asa si Isabel. Hindi makapaniwalang si Mateo, nagamabay sa kanya sa kabutihan, ang kumitil sa buhay ng kanyang lolo. Sumikip ang dibdib niya, napahiga at hindi makatayo. Ngunit hindi maaaring manatiling lugmok, kailangang bumangon para sa hustisya ni Don Rafael. Sa presinto, bilang abogado ng sospek, sumali si Isabel sa interogasyon. Sinabi ni Mateo na gumamit siya ng mataas na boltahe ng kuryente sa mga daliri sa paa ni Don Rafael, isinara ang switch, at ginamitan ng water torture. Ang kalupitan ng paraan ng pagpatay ay nagpangitngit sa mga ngipin ni Isabel ngunit wala siyang magawa. Nang tanungin ni Reyes ang motibo, sinabi lang ni Mateo na, nararapat mamatay, si Don Rafael. Para humanap ng ebidensya, nagpunta si Reyes at ang team sa crime scene. Ngunit nalinis na ito ni Don Miguel. Walang patutunguhan ang investigasyon. Determinado si Isabel na pagbayarin si Mateo, gagamitin ang lahat ng kaalaman para mahatulan siya ng kamatayan. Gusto niyang malaman ang tunay na motibo. Una, pinuntahan niya ang tinutuluyan ni Mateo. Humahagulgol si Aling Tessie dahil hindi makontak si Mateo. Sasabihin sana ni Isabel ang totoo na nakakulong siya, ngunit hindi niya natiis. Gusto niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Mateo mula sa matanda. May malubhang Alzheimer, si Aling Tessie. Si Mateo ang pinakamalapit niyang tao, at may apo siyang nasa elementarya na hindi pa umuuwi. Sunod, hinanap ni Isabel ang kaklase ni Mateo sa kolehiyo. Kahit malapit sila, walang gaanong alam ito tungkol sa pamilya niya, maliban sa nagtrabaho ang ama niya sa isang pagawaan ng sapatos sa Marikina. Agad na hinanap ni Isabel ang dating katrabaho sa pagawaan. Kinumpirma ng lalaki na ang katrabahong si Ginoong Cha, apelyido ng tunay na Mateo, ay namatay na sa Amerika. Ngunit nang sabihin ni Isabel na bumalik na ang anak nito sa Pilipinas, natawa ang katrabaho, ang anak niya ay namatay sa aksidente noong elementarya pa lang. Kaya siya nag-Amerika. Dito biglang naunawaan ni Isabel, ang apo ni Aling Tessie na nasa elementarya ay si Mateo, ang tunay na Mateo. Ginamit lang ng Mateo na kilala niya ang pagkakakilanlan ng batang iyon para makapaghiganti. Ano ang alitan ng ama ni Mateo at ni Don Rafael? Para Malanawan, muli siyang pumunta sa tindahan ng pizza na pag-aari ni Ate Linda, kapatid ni Mang Lito. Wala pa rin si Mang Lito. Dati siyang dinadala ni Mateo dito. Ngayon, umakyat siya sa bintana. Matapos ang 3 oras na paghahalughog, napansin niya ang mga berdeng tape. Sa bodega, mas nagulat siya sa orange na nylon rope sa biga, kapareho ng pagkakabuhol sa crime scene. Kumuha siya ng litrato ni Mang Lito at Mateo, kung meron, at nagmadaling pinuntahan si Lieutenant Reyes. Ibinigay ang ebidensya laban kay Mang Lito, at hiniling na ipaaresto ito. Ngunit hindi sapat ang ebidensyang ito para patunayang si Mang Lito ang salarin. Sinabi ni Isabel kay Reyes na si Mang Lito ay kapatid ni Mateo. Bakit hindi sila magkaapelyido? Dahil ginamit ni Mateo ang pagkakakilanlan ng iba. Iginiit ni Isabel na magkasabwat ang dalawa. Si Mateo ang utak, si Mang Lito ang pumatay kay Don Rafael. Ang dahilan ng pagsuko ni Mateo ay para bigyan ng oras makatakas si Mang Lito. Naging makatwiran ang mga hinala para kay Reyes. Dahil nakuhanan nila ng litrato ang mukha ni Mang Lito at ng isa pang lalaki, at nagising na si Police Chief De Leon. Nang hilingin ni Reyes na ituro ang umatake sa kanya, itinuro ni De Leon ang lalaking may balbas sa tabi si Kapitan Alvarez, ang nawawalang investigador. Nagduda si Reyes. Tinanong niya kung nakita niya ang lalaki, Mang Lito, sa tabi. Ngunit sinabi ni De Leon na isang doktor lang ang nakita niyang pumasok.
Muling nablangko ang imbestigasyon. Nakakainis ang katalinuhan ng dalawang ito. Mahusay na naisagawa ng dalawang lalaki, Mang Lito at Kapitan Alvarez. Ang krimen ng mga matatalinong kriminal para makapaghiganti. Ang kapatid ng tunay na Mateo, si Mang Lito, na nagbukas ng tindahan, ang tunay na mastermind. May tauhan, Kapitan Alvarez, si Mang Lito na sunod sa Niren, ginagawa lahat ng maruming trabaho kapalit ng ilang pirasong siopaw, ni pampagupit ay wala. Gabi-gabi, inuudyukan niya itong gumawa ng krimen, ilunod ang mga mayayamang matatanda habang kinukunan niya ng video. 3 matatanda ang pinatay nila sa ganitong paraan. Ngunit hindi may iwasang mabisto. Nang balak nilang patayin si De Leon sa parehong paraan, akala nila'y mamamatay din ito, ngunit pag-alis nila, natagpuan siyang humihinga pa ng kapitbahay. Nakaligtas. Alam ni Mang Lito na malapit ng mabuking. Agad siyang pumasok sa mansyon ng huling kalaban, personal na pinatay si Don Rafael, gamit ang parehong paraan ng tauhan niyang si Alvarez para dito ito mapagbintangan. Gabi, kasama si Alvarez, pumunta sila sa ospital, inutusan siyang patayin si De Leon. Dito napagtanto ni Alvarez na tila wala siyang maalala. Sinabi ni De Leon na dati silang magkatrabaho at si Alvarez ang hepe ng investigasyon. Hindi matanggap ni Alvarez ang katotohanan. Naalala niyang sinabi rin ito ng mga matandang pinatay niya. Tiyak na pagkatapos niyang mawalan ng alaala ay inudyukan siya ni Mang Lito. Habang naguguluhan si Alvarez, hinampas siya ni De Leon ng bote ng dextrose. Nahimatay si Alvarez. Tumawag ng doktor si De Leon, ngunit si Mang Lito ang pumasok. Hindi niya pinatay si De Leon kundi tinurukan ng pampakalma, saka inilabas si Alvarez sa ospital, sinadyang mag-iwan ng testigo at makunan ng CCTV. Kinabukasan, nang dumating ang mga investigador, iginiit ni De Leon na ang umatake sa kanya ay si Kapitan Alvarez, at pagpasok ng doktor, Mang Lito, ay nawalan siya ng malay. Ang misteryosong paglitaw ng tauhan ay lalong nagpaduda kay Reyes. Dinala si Alvarez sa isang lugar, nagising din. Naghihintay si Mang Lito, gustong sabihin ang buong katotohanan, noon, bilang hepe ng investigasyon, para umangat sa pwesto, tinorture ni Alvarez si Mang Lito, kinoryente ang mga daliri sa paa kaya habang buhay na siyang napilayan. Hindi makapaniwala si Alvarez kung bakit siya naging ganito. Sinabi ni Mang Lito na nalulong sa alak si Alvarez, nawalan ng alaala, natanggal sa serbisyo, at namuhay ng miserable. Kaya, kinupkop siya ni Mang Lito sa kanyang tindahan. Akala ni Alvarez nagsisinungaling si Mang Lito, walang tandang mag-aalaga ng kaaway. Tumawa si Mang Lito at nagpaliwanag. Sa wakas, naunawaan ni Alvarez. Huli na para lumaban. Inilabas ni Mang Lito ang aparato ng kuryente at agad siyang pinahimatay. Nang dumating ang mga investigador, wala na si Mang Lito. Sa TV, ipinalabas ang kuha kay Kapitan Alvarez na gumagawa ng krimen. Nagulat si Reyes sa matibay na ebidensya. Si Alvarez ay nakatali sa sofa. Matagumpay na naibato ni Mang Lito ang lahat ng sisi kay Alvarez, nagamit ang kaaway para patayin ang lahat ng kaaway. Dahil may sakit sa pag-iisip si Alvarez, kalahati lang ang paniniwala ni Reyes sa testimonya nito. Nang muling mablangko ang investigasyon, biglang dumating si Mateo sa presinto. Anak ko ang lahat ng krimen. Nang tanungin ni Reyes ang motibo, sinabi lang niyang, nararapat mamatay, ang mga matatanda, saka tumahimik. Layunin niyang iliga ang mga investigador, bigyan ng oras si Mang Lito na makatakas. Muling dinalaw ni Isabel si Mateo, dala ang impormasyon tungkol sa taong namatay na ginamit ni Mateo ang pangalan, at ang ebidensya laban kay Mang Lito. Sinabi niyang malapit nang mahuli si Mang Lito. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Kahit nagngingit-ngit si Isabel, hindi lang si Mateo ang nagsabing, nararapat mamatay, ang lolo niya. Ang lolo-lolohang nagpalaki sa kanya, masama nga ba talaga? Sinabi rin ni Reyes kay Isabel na hindi nag-iisa si Mang Lito, at ipinakita ang kuha sa mukha ng kasama nito si Kapitan Alvarez.
Dito naunawaan ni Isabel, nakita na niya ang lalaking ito sa tindahan ni Mang Lito. Lalong tumibay ang hinala, ang magkapatid, Mateo Peque at Mang Lito, kasama si Kapitan Alvarez ang gumawa ng krimen. Nalinaw na ang pagkatao ni Mateo Peque. Kailangan na lang malaman ang pagkatao ni Mang Lito. Ang pangalan ng pabrika sa uniforme, sa lumang litrato, ay pamilyar. Pumunta si Isabel sa sementeryo. Sa tuwing dadalawin niya ang puntod ng lola niya, kapansin-pansin ang puntod ng dalagang nakalibing sa tabi nito. Ang pangalan ng pabrika sa lapida, damit niya ay kapareho ng kay Mang Lito. At ang litrato ay tila sinadyang itabingi. Binuksan niya ang frame. Ang kalahati ng litrato ay si Mang Lito. Gusto niyang malaman kung sino ang babaeng ito, Clara. Tinawagan niya ang mga numero sa listahan mula sa tindahan. Sa wakas, nakausap niya ang dating katrabaho ni Mang Lito. Magkasama sila sa pabrika noon. Ang babae sa litrato ay si Clara, ang kasintahan ni Mang Lito ang muse ng pabrika noon. Bago mismo ang kasal nila, ginawan ng masama si Clara ng isang konsehal, si Don Rafael. Nagpakamatay si Clara. Si Mang Lito naman ay dinakip at tinorture ng husto. Dito naunawaan ni Isabel. Hindi mag-alaw ni Mang Lito ang makapangyarihang konsehal, kaya si Don Rafael ang pinuntirya, dahil kasabwat. Gusto niyang malaman ang koneksyon ni Mateo Peque kay Clara. Pumunta siya sa bahay ni Aling Tessie. Kahit luma na ang karatula ng tindahan, malinaw pa ang mga letrang, Clara Sari Sari Store. Nang banggitin ni Isabel ang pangalang Clara kay Aling Tessie, hindi nito napigilan ang emosyon. Mula sa pira-pirasong alaala, napagtagpi ni Isabel, si Clara ay anak ni Aling Tessie, kapatid ng tunay na Mateo. Kaya makatwiran ang paghihiganti ni na Mateo Peque at Mang Lito, kasintahan ni Clara. Ano ang ginawa ni Don Rafael sa pamilyang ito noon? Hinanap niya si Angela, ang tunay na apo ni Don Rafael. Dahil nang mamatay si Don Rafael, sinabi nito kay Isabel na nararapat siyang mamatay. Nang tanungin ni Isabel, hindi na rin napigilan ni Angela ang emosyon, ibinunyag ang isa pang katotohanan. Noong 15 anyos siya, natuklasan ng lola ni Isabel, nakatulong noon, ang sekreto ni Don Rafael. Nang paalis na ito dala ang katotohanan, kitang-kita ni Angela na itinulak ni Don Rafael ang lola ni Isabel sa hagdan. Humihinga pa ito ngunit pinatay pa rin. Sobrang sakit para kay Isabel ang katotohanan. Ang pumatay sa lola niya ay nagpanggap na mabuti at nagpalaki sa kanya, at nagtrabaho siya ng husto para sa kumpanya nito ng maraming taon. Nagsisisi si Isabel, umiyak hanggang umaga sa puntod ng lola, determinadong ipaglaban ang hustisya para dito, kahit patay na ang salarin ay dapat ibunyag ang kasamaan. Dala ang lahat ng natuklasang katotohanan, muling binisita ni Isabel si Mateo. Hindi na sila nagtalo. Inilahad ni Isabel ang lahat. Umaasang sasabihin ni Mateo ang nangyari noon. Umiiyak niyang ikinwento, gustong ipaglaban ni Mang Lito ang hustisya para kay Clara, ngunit nadamay ang buong pamilya ni Mateo, tunay. Ang ama niya ay inimbestigahan at tinorture, dahil sa koneksyon kay Clara. Nang makitang kinuryente ang paa ng ama, nabaliw ang ina, Aling Tessie. Siya, Mateo Peque, kaibigan ng tunay na Mateo, ay kinupkop ni Mang Lito, at ginamit ang pagkakakilanlan ng namatay na kaibigan. Sa huli, ang lahat ay dahil sa mga makapangyarihang tao 30 taon na ang nakalipas, pinangunahan ni Don Rafael. Nalinaw ang lahat, humagulgol ang mga kaanak ng dalawang biktima, Isabel at Mateo Peque. Ngayon, gusto ring tulungan ni Isabel si Mateo. Ngunit hindi niya alam, wala pa ring ebidensya ang pulisya na sangkot si Mateo sa pisikal na pag-atake. Inamin niya kay Reyes ang nangyari noon. Kung pwede lang, gusto niyang pagpira-pirasuhin ang mga iyon. Ngunit nag-aral siya ng batas para maparusahan sila ng tama. Naawa si Reyes sa sinapit ng pamilya ni Mateo. Wala na silang dahilan para ikulong pa si Mateo Peque. Sa wakas, nakalaya si Mateo. Ngunit hindi titigil si Mang Lito.
Gusto niyang harapin ang gumawa ng masama sa kasintahan niya, Don Miguel. Abala pa rin si Don Miguel sa eleksyon. Isang biglaang text ang nagpakaba sa kanya. Pagbukas niya, video ito ni Mang Lito na pinapatay si Don Rafael. Kasama ang pagsasalaysay ng krimen nila mag-ama 30 taon na ang nakalipas. Gustong makipagkita ni Mang Lito kay Don Miguel, kung hindi ay ikakalat niya ang video. Labis na nag-alala si Don Miguel. Napilitang harapin si Mang Lito. Prangka nitong sinabi na hindi niya balak patayin sila, gusto lang niyang humingi sila ng tawad. Nagalit si Mang Lito ngunit nagtimpi, dahil may nakatagong kamera siya para i-record si Don Miguel. Nang sumugod si Don Miguel para sakalin siya, dumating sina Mateo at Isabel. Sinamantala ni Mang Lito ang pagkakataon, hinayla si Don Miguel palapit sa pader, at walang alinlangan na nagpatihulog, para makunan ng kamera na, itinulak, siya ni Don Miguel. Si Mang Lito ang naging pinakamapagmahal na lalaki sa palabas, hindi pinalampas ang masasamang tao para sa paghihiganti sa kasintahan. Hanggang sa huling sandali, si Clara ang nasa isip niya. Perpekto ang wakas na ito para kay Mang Lito, ginamit ang buhay para madagdagan ang kaso ni Don Miguel. Ngunit nakakalungkot, kahit 2 buhay ang nakuha ni Don Miguel, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, 10 taon lang ang naging sentensya niya, marahil dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya o impluwensya. Marahil ito ang gustong iparating ng manunulat tungkol sa kakulangan ng hustisya. Sina Isabel at Mateo, sa bahay ni Aling Tessie, ay maaaring magkatuluyan. Ngunit kailangan muna nilang tapusin ang kanilang misyon. Umupo sila bilang mga abogado sa Korte Suprema ng Pilipinas. Ang mga dating biktima ng mga mayayamang pamilya ay dumalo. Ipagtatanggol ni Isabel ang kanyang lola na namatay ng walang hustisya, at ang pamilya ni Mateo, tunay, ang ama at kapatid na si Clara. Kahit wala na ang mga akusado o magaan lang ang parusa, hindi maaaring mapatawad ang kanilang mga krimen dahil lang sa tapos na ang kanilang buhay o hindi sapat ang hatol. Ang paglilitis na ito ay isang simbolikong hakbang upang maibalik ang hustisya at dignidad para sa mga yumao. Hinahampas ng bumubuhos na ulan ang mga glass window na mula sahig hanggang kisame ng marangyang mansyon ng mga Alcantara sa Forbes Park, Maynila. Sa loob, ang tensyon ay hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa nagyayelong galit. Si Doña Victoria Alcantara, ang makapangyarihang matriarch ng Alcantara Holdings, ay tuwid na nakatayo, kumikislap ang kanyang mga diamante sa malamig na liwanag, ang kanyang mukha ay isang maskara ng paghamak. Sa harap niya, nakaluhod sa imported na Italian marble na sahig, ay si Amara, yakap ang isang maliit, takot na batang babae ang 5 taong gulang na si Isabel. Lumayas ka, sayak ni Doña Victoria, ang boses ay tumutulo ng kamandag. Lumayas ka sa bahay ko, sa buhay ng anak ko, at isama mo yang bagay na yan. Itinuro niya ng walang pakundangan ang maliit na si Isabel, na ang tanging kasalanan ay ipinanganak sa isang inang itinuturing na hindi karapat-dapat. Mama Victoria, parang awa niyo na. Humagulgol si Amara, ang luha ay humalo sa ulan na bumabasa na sa kanyang simpleng damit mula sa pagkakaladkad sa kanya papasok. Mahal ako ni Ricardo. Apo ninyo si Isabel. Paano ninyo? Flak. Umalingaw sa malawak na silid ang tunog ng palad ni Doña Victoria na damapo sa pisngi ni Amara. Marahas na napapiksi si Isabel, isinubsob ang mukha sa basang palda ng ina. Pagmamahal. Tumawa si Doña Victoria, isang magaslaw at nakakairitang tunog. Nagkamali lang sandali ang anak ko. Naakit sa hamak mong ganda. Pero naiintindihan na niya ang tungkulin niya ngayon. Ang mga Alcantara ay nagpapakasal sa kapwa Alcantara, o sa kauri nila. Hindi sa mga taga-tinda sa kalsada. Nakilala ni Amara si Ricardo nang madalas itong pumunta sa flower market kung saan siya tumutulong sa pamilya. Marumi ang dugo mo. Mababa. Dudungisan mo ang aming angkan.
At ang batang ito, idinure niya ang salita, ay magiging palagi ang paalala ng kanyang pagkakamali. Kailangan kanyang makalimutan, agad-agad. Si Ricardo Alcantara, anak ni Doña Victoria at asawa ni Amara, ay nakatayong naninigas malapit sa engranding hagdanan, mapatla at nanginginig. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata ni Amara na nagmamakaawa. Dinurog siya ng bakal na kalooban ng kanyang ina. Dalhin mo siya, Mang Jun, utos ni Doña Victoria sa head security guard, na halatang hindi komportable ngunit sumunod. Marahan niyang sinubukang akayin si Amara patayo. At ang bata po, nag-aalangang tanong ni Mang Jun. Pati siya, ayokong makita silang dalawa kahit kailan. Wala silang kwenta sa pamilyang ito, deklara ni Doña Victoria, tumalikod ng may nakakakilabot na katapusan. Nagmamasid mula sa dilim na may mapanuyang ngiti si Celeste. Ang mas gustong mapang-asawa ni Doña Victoria para sa anak, isang mayabang na tagapagmana na ang koneksyon ng pamilya ay inaasam ni Victoria. Kinaladkad palabas sa walang awang bagyo, mahigpit na niyakap ni Amara si Isabel. Ang malalaking bakal na gate ng Alcantara Estate ay bumagsak sa likuran nila, isang nakabibinging tunog na nagtakda ng kanilang kapalaran. Basa, durog ang puso, at lubos na pinabayaan, tumingin si Amara sa kanyang nanginginig na anak na babae, na ang mga dilat na mata ay hindi lamang sumasalamin ng takot, kundi ng pagsibol ng isang malalim at malamig na puot. Ang kawalang katarungan ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyan. Ang mga taon ng paghihirap at isang maharlikang kanlungan, hindi nasiyahan si Doña Victoria sa pagpapalayas lamang. Tiniyak niyang hindi makakahanap ng disenteng trabaho si Amara, ang pangalan niya ay banayad na blacklist. Si Celeste, nang makasalubong sila ilang linggo pagkatapos na naghihirap malapit sa isang palengke, ay namutya, kita mo. Tanging mga taong may pedigree ang nararapat sa ginhawa. Dapat kang umalis ng Pilipinas. Maglaho ka. Pagkatapos ay itinulak ni Celeste si Amara, dahilan upang matamba silang mag-ina sa magaspang na semento. Tumama ang ulo ni Isabel, isang tila maliit na bukol noon, ngunit magkakaroon ng pangmatagalang kahihinatnan. Tumawa si Celeste at lumakad palayo, iniwan si Amara upang aliwin ang kanyang umiiyak at nasaktang anak. Iyon na ang huling patak. Alang-alang kay Isabel, kinayod ni Amara ang bawat piso na mayroon siya, ibinenta ang mga huling labi ng kanyang dignidad, at bumili ng 2 one-way ticket palabas ng bansa. Napadpad sila sa maliit ngunit maunlad na sultanato ng Maharlika, isang kalapit na islang kaharian na kilala sa ganda at yaman nito. Mahirap pa rin ang buhay, ngunit nakahanap ng trabaho si Amara. Kalaunan ay nakakuha ng posisyon sa mga tauhan ng palasyo dahil sa kanyang mahinahong kalikasan at kasipagan. Doon siya napansin ng kamakailan lamang nabiyudong si Sultan Idris. Nabighani siya sa tahimik na lakas ni Amara, sa kanyang hindi mapagpanggap na kagandahan, at sa kanyang matinding debosyon sa anak mga katangiang ibang-iba sa mga mapagkalkulang courtier na kilala niya. Nakita niya ang lungkot sa likod ng mga mata nito ngunit pati na